Mirza? Ergin? Anong ginagawa mo dito? Inutusan mo lang ba mga kaibigan ko? Hindi ka kasi pupunta kapag ako. Hindi talaga. Akin na yung susi. Hindi pwede. Hanggat hindi tayo nag-uusap. Wala kang magagawa. Aalis na ako. Sinabi Bigay mo mo yung hindi susi. ka pwedeng umalis eh. Okay. Tatahimik na lang ako dito at maghihintay. Kung kailan mo balak buksan yung pinto. Sa bagay, hindi na bago sa akin na matulog dito. Hindi pwedeng iwas ka ng iwas. So paano? Naiintindihan ko naman, meron kang importanteng gustong sabihin sa akin kaya kung ano-anong ginagawa mo. Ano ba nangyari? Magsasorry ka na ba sa akin? Pero teka lang. Wala talagang ibang tao? Kasi, alam ko, mas gusto mo yung maraming audience. Ayaw mo ng ganitong walang ibang tao lalo kapag may binabalak ka sa akin. Sa restaurant. Sa may wedding table. Talagang tayong dalawa lang? Wala akong ginawang masama, ni isa. Kaya wala akong planong mag-sorry sa'yo. So bakit ka nga nandito? Dahil ba hindi mo na ako mainsulto ngayon? Ito ang mga listahan ng mga magagaling na doktor na pwedeng tumingin sa sakit mo. Pinili ko na yung pinakamagaling para sa'yo. Makipag-appointment ka na bukas. Inuutusan mo ako? Nag-aalala ko sa'yo, Firat. Huli na ang lahat. Maling-mali ang desisyon mo dahil sa galit mo sa akin. Oo, tama ka. Balik ako ng balik sa'yo. Kahit iniwan mo akong mag-isa sa kasal natin. Magkaiba. Pareho lang yun. Binigay ko ang lahat ng meron ako. At ang pagkakamali ko, ang ma-inlove sa'yo ng sobra. Hinding-hindi ko hahayaang mapanatag ang konsensya mo dito, na Soiler. Kaya layuan mo na ako. Yun din naman ang gusto mo na matagal na, di ba? Wala nang tayong pag-uusapan pa. Akin na yung susi. Huwag mo pahirapan ng ganyan ang sarili mo, my friend. Sinubukan mo namang gawin ng tama, kaso lang... Siyempre, natural lang na magalit siya dahil nalagay siya sa ganong sitwasyon. Hayaan mo na muna siya. Eh wala kasi ako doon. Pero nagkakaayos naman kami kaagad. Alam ko, kasing nasaktan si Firat. Nag-aalala ako sa kanya. Okay lang kung ganun nga. Kaso bigla na lang lumitaw yung kebab shop kung kailan may problema kami sa ngayon. Ay, nako naman po. Ano ba namang problema tong binigay mo sa amin? Tulungan mo po kami malutas to. Isa-isa lang po sana. Kapag nalaman ni Firat na nagbukas ng shop dito ang baba mo, doon na talaga magsisimula ang gulo. Hala kayo, gusto niyo bang magkagulo na talaga ngayon? Paalis na talaga ako ngayon eh. Marami akong kailangan bilhin sa palengke. Si Firat, malamang nagagawa ng eksena yun sa shop ng uncle niya. At syempre, habang sinusugod siya ng mga tauhan ng uncle niya, masasaktan si Abla Sultan sa mangyayari kay Firat. Aalis na muna ako. Para matulungan ko si Sebi. Simula nung nalaman ni Hazim ang lahat, dahil na din kay Abla Sultan, nagsimula na siyang magalit. Yung totoong galit, ha? Naghamon pa siya ng duelo sa bayaw niya, kaso nga lang biglang nagloko yung baril na gamit niya. Doon na nga siya nawala. Grabe talagang pangyayaring yun. Nagluksa ng sobra si Abla. Pupunta muna ako sa banyo, magkukulong ako. Tapos, si Naz, sinisi si Firat sa pagkawala ng baba niya, pati tayo nadamay na. Hanggang sa naging kwento na ito ng isang matinding paghihiganti na hindi na natapos at mukhang aabot pa ng ilang henerasyon. Oh. Auntie?
Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa restaurant. Sasama ako, hintayin niyo po ako. Wag na. Kahit wag na. Hindi naman kasi kailangan. Dapat magpahinga ka lang muna dyan sa bahay. Tahimik din naman sa restaurant ngayon. Mainit kaya walang masyadong kumakain ng karne. Walang silbi na din ba ang tingin mo sa akin? Alam mong hindi totoo yan, Firat. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Alam ko ang mga tingin yung ganyan. May tinatago kayo sa akin. O baka naman, iniiwas mo ako sa shop para hindi ako magalit. O sige. Mas mabuting sa akin mo unang marinig. Mag-usap muna tayo dito sandali. Halika na. Enjoy it, sir. Salamat. Makinig ka, iyo. Buhay na buhay pa din dito ang mga lumang kultura. Hinahanap nila dito ang pagiging totoo mo. Siyempre dapat na marunong ka rumispeto para mainit ka nilang tatanggapin. Gamitin mo ang mga salita nila dito para maramdaman nilang parang nasa sarili nilang bahay sila. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko, sir. Mabuti kung ganun. Anong ginagawa mo ditong loko ka, ha? Ha? Ano nangyayari dito sa... Teka na, sir! Punta dito! Huwag kang makailam! Hayaan nyo. Nandito ako para bawiin ang pamilya ko. Masyado ka ng huli para dyan. Kaya layuan muna kami. Hindi pwedeng lalapit ka na lang kapag may problema ka. Tapos itataboy mo ako kapag wala kang kailangan. Inipit mo lang ako. Hindi ah. Lumapit ka sa akin para humingi ng pera. Ginamit ko lang pagkakataon na yon para sa isang maayos na negosyo. Tungkol dyan, sinasabi ko na sa'yo. Nagsayang ka lang ng pera mo. Kapag hindi ka nabayaran sa loob ng 3 buwan, walang chef na magtatrabaho para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Utang ko ang binigay mong pera, kaya layuan mo si Auntie at si Sevi. Hindi mo ako mautusan. Mananagot ka sa akin at hindi ako nagbibiro sa'yo. Sir! Huwag mo akong subukan, huwag kang magtago sa mga tauhan mo! Ano ha? Matapang ka? Ha? Uminahon ka. Ano na yan? Umalis na tayo dito. Tara na, kumalma ka lang. Ano ka ba? Ano ba ginagawa mo? Nag-iisip ka ba? Okay na, sir. Relax na. Kalma lang, okay? Tandaan mong sinabi ko. Mananagot ka sa akin at hindi ako nagbibiro. Tama na, okay na. Chill na. Ano ba ginagawa mo? Ay, nako. Isip bata. Uni ame francese. Ano ba to? Ano ba ito? Pwedeng. Pasensya na po. Palitan na lang po namin. Maraming salamat. Sorry po, pero kailangan na naming Pasensya na umalis. talaga, sir. Sige na, milady. Hindi masarap ang pagkain. Oo, masama ang lasa. Hindi kaya kayo din. Lumipat na lang tayo sa iba, hali. Magla-lunch sana tayo dito eh. Maraming salamat. Oh, nandito na pala ang prinsesa natin. Saan ka ba galing? Umiiwas ka ba makitang ginawa mo? Wala akong iniiwasan na kahit na ano. Kumausap ako ng mga chef. Sinakripisyo na natin si Firat ngayon? Ganun na lang yon, ha? Paano tayo magpapatuloy sa isang chef na walang panlasa, Sebnem? Pwede naman nating hintayin na gumaling siya. Anong gagaling ang sinasabi mo? Ayaw niya nga tanggapin yung doktor o yung treatment na pwede. Paano mo nalaman? Nakausap mo Oo siya? naman. Paano? At kailan yan? Kagabi lang. Huli ka na, Naz. Dapat ginawa mo yan 17 seconds pagkatapos mo siyang ipahiya sa harap ng maraming tao. Talaga naman, alam na alam nitong taong to kung saan may kaguluhan. Wala na akong masabi. Kumusta ka, Naz? Pwede ba tayo mag-usap sandali? Hindi ngayon ang tamang oras, Thailand. Marami kaming problema. Sige na. Sandali lang to, tungkol lang sa negosyo. Okay, doon tayo sa terrace. Ang kapal ng mukha niya. Pumunta pa siya dito at malapit pa sa atin siya nagtayo ng restaurant. Hindi ka na dapat magulat. Ikaw ang lumapit sa kanya para humingi ng pera. Kaya malakas ang loob niyang gawin yan. Nangako siya sa akin. Naniniwala ka pa rin ba sa taong yon? Ano ba yung mga ipinangako niya sa akin noon? Pero okay na yon, wala na yon. Wala akong pakialam dyan sa restaurant o kahit saan pa. Mas importante sa akin ang madala ka sa doktor agad. Ako may paki pa.
Ilang taon nating pinaghirapan to. Alangan namang ibigay natin to sa kanya. Sigurado ako sinadya nila yon. Ginaya pa nila yung special recipe natin. Sila talaga ang nakakasira sa kredibilidad ng restaurant natin ngayon. Okay, sige, nakuha na nila. Wala na ba talagang respeto ang mga tao dito sa lugar natin ngayon? O, di ba? Ano bang sinabi ko sa'yo, Abla? Halatang kinukompetensya tayo kaya binabaan nila ang presyo nila kaysa sa atin. Talagang gusto nila tayong sirain sa mga tao? Ay, sorry ah. Tama naman siya, auntie. Dapat makagawa tayo ng bagong recipe. Ako ba? Ano, tama ako? Gagawa tayo ng masarap na recipe na gugustuhin kainin ng mga tao sa loob ng 3 course at hindi nila yun magagaya. Tama! Tama nga! Yan na nga mismo ang sinasabi ko sa inyo! Tingin mo ba kakayanin natin yan, Firat? Kasi ang recipe natin, sikreto ng pamilya. Gawa ng ilang taong karanasan at tradisyon. Paano naman natin yun gagawin? Kung magaling ka na sana, masiguradong kakayanin natin. Auntie, may kilala kong chef na kasing galing ko. Sino? Ako ba yan? Ganito kasi yun, Naz. Gusto kong magpatuloy ang series ng programang ito nang may parehong quality pa rin. Gusto kong kunin si Firat bilang guest. Pero syempre, ikaw muna ang gusto kong kausapin. Hindi yan tatanggapin ni Firat. My dear Naz, kung susuportahan mo kami, matatapos na din ang tensyon sa pagitan natin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Gusto ko lang ding tapusin ang mga sama ng loob natin at magsimula ng panibago. Sa tingin ko, hindi maganda yung naiisip mo. Kakausapin ko pa rin si Firat. Kahit wag na. Naka-leave din naman si Firat ngayon. E di ngayon mo ako tulungan. Alam ng lahat kung gaano ka kagaling sa desserts. Sigurado ako, meron kang magandang recipe sa paggawa ng desserts. Hindi pa ito ang tamang panahon, Thailand. Naz, please naman. Nakikiusap ako ng maayos. May pinagsamahan din naman tayo, di ba? Huwag mo naman akong biguin. Sige na. Ngayon, lagyan natin ng konting cumin. At konting allspice din. Nasa tamang sukat kasi ang sikreto ng mga putahe. Wala ito sa lasa. Hindi ito pwedeng sukatin gamit lamang ang kutsarita o kutsarang panghimagas. Instinct na kasi natin yan. At ang sabi nga nila, may sariling lasa daw ang mga kamay natin at yun ay nanggagaling sa ating mga puso. Ganyan nga. Ganyan ang ginagawa ko sa bahay. Alam mo ba yun, Abla? Firat, pakiabot mo nga sa akin yung copper bowl na yan. Ngayon, ibubuhos natin ito ng maayos at dahan-dahan dito sa bowl. Lalabas ang langis at natural nitong bango kapag sinalang na natin ito sa apoy mamaya. Ito talaga ang sikreto ko. Galanggal. Talaga? At syempre, konting luya din. At hindi pwedeng mawala. Yung gustong-gusto nating local saffron natin. Pero konti-konti lang dapat. Yun.
Sabi ko na yun. Ang bango ah. Dahil kapag nagsama-sama na ang mga timpla, karne at mga sariwang gulay na nilagay natin sa ating putahe, doon nalalabas ang tunay na mahiwaga niyang masarap na lasa. Tatakam na ako. Ako rin nga eh. Try combining your logic with your emotions. That's how the sweetness of love shines. Dahil kung hindi, it will turn out bitter. Love is like food. Lahat may tamang sukat at tamang timpla. Before I start, let's set the oven to 170 degrees. Yan yung tamang temperature na dapat tandaan. At huwag masyadong magpadala sa sobrang excitement. First of all, we'll start with the star of our dessert, the caramel. Sa unang tingin pa lang, nagbibigay na ito ng kilig at passion like the beginning of everyone's love story. Pero dapat, sakto lang ang init para ma-preserve ang flavor at aroma nito. Once it's cooked, ibuhos sa container just like your foundation. Then add the egg, ang ingredient na magbubuo ng love nyo sa isang bowl. On top of our foundation, mag-add tayo ng sugar. Para mas ma-feel nyo yung tamis ng saya sa lahat ng pinagsamahan nyo. This will help your bond grow even stronger. Haluin ng mabuti so you both can dance to the beautiful music of your love story. Ngayon, solid na ang foundation ng relationship niyong dalawa. Pwede na kayong magdagdag ng konting sweetness like vanilla para naman mas lalong maging perfect kayo sa isa't isa. Kapag na-involve na ang family, mga kaibigan, kasabay ng career, mararamdaman mong lumalalim na ang pagmamahalan niyong dalawa. After letting the dessert rest for a while, ilalagay naman natin to sa fridge para makita ang perfect na timpla nito. Just like love, it only gets better with time. Kung makikita nyo, hindi pwedeng magkamali ang cream caramel. Kagaya ng love na hindi nagpapatawad. Cut na tayo! Okay ka lang? Sorry, Thailand. Papahinga na muna ako. Atila,
Ipakalat mo na agad sa social media ang balita. Basta walang dapat makaalam na galing to sa atin. Bilisan mo na. Mag-break na muna kayo. Napakasarap naman talaga nito, Abla. Oh, grabe. Sobrang sarap talaga nito. Wala akong masabi. Pero teka lang. Dahil original na gawa natin ito at hindi sila magkakaroon nito, dapat bigyan natin to ng pangalan. Mag-isip tayo ng pangalan. Tama. Kung ano kaya ito? May naisip na ako. Naughty Day and Ham. Masyado ba makasarili? Okay, sige. Iba na lang. Naughty Day Antep. Ayoko. Di ba? Parang panglalaki, no? Sige, iba ulit. Ito maganda na to. Naughty Day Shishni. Teka, pwede bang tanggalin na natin yung salitang Naughty Day? Masyado na kasing gasgas yun. Masarap naman yung lasa, di ba? Sige na nga. Taste of Naz. Ay, tama. Taste of Naz. Gulinda, Ay... Sa totoo lang, Auntie Gulindam, okay yun. Magaling ka. Di ba nabigyan ko ng pangalan? Apir tayo dyan. Anong klaseng babae ka ba? Ikaw na talaga, Auntie Sultan. Galing mo sobra. ito na ang solusyon. Kain lang, kain. Kainin mo lahat yan. Pilay naman yung braso mo ngayon. Kaya ayos lang yan. Guys, tingnan niyo to. Famous chef lost his sense of taste. Ay, wag ka nang magtanong, hindi talaga ako okay ngayon. Kung makikita mo lang. Sa totoo lang, na-realize namin na wala talaga kami kung wala si Firat. Ma'am Sebnem, nakita mo na ba ito? Bakit? Ano yun? Naku, Ergin! Si Firat kasi... Nasaan si Firat ngayon? Bakit ba? Kasama mo ba? Nandito siya. Ayos na sila ni Auntie Sultan. Huwag ka mag-alala, magkasama na kami. Sige, siguraduhin yung hindi nyo siya iiwanang mag-isa at huwag nyo siyang hahayaang sumilip sa social media, okay? Sebnem, ano bang nangyayari? Sabihin mo nga sa akin. Balitang-balita ngayon sa lahat yung tungkol sa sakit niya. Ano? Ano yun? Magkikita ba tayo ngayong gabi? Oo, sobrang saya ko. Damdam pala yun. Masaya talaga ako. Sige na, mahal ko. Tatawagan kita mamaya. Sige na, ikaw na munang magbaba, ha? Oo, okay, sige na. Ikaw na magbaba. Yan. Dapat dito. Ayos na. Ay. Aray. Ang sakit ng braso ko. Uupo muna ako sandali. Hoy. Masakit lahat. Aray. Aray. Aray ko. Kailangan ayusin mo yan, ha? Siguraduhin mo lang. Ano ba tong ina-applyan mo? 1 taon lang ang experience? Hello, Baba. Ano yung balita tungkol kay Firat sa social media, anak? Totoo ba yon? Anong balita? Hindi mo pa nakita, anak? Kalat na kalat na. Alam mo ba ang tungkol doon? Yung ba yung sinasabi mo kagabi? Ikaw ba may gawa nito? Teka, Baba. Wala akong oras ngayon. Kailangan ko muna ibaba. Magulo pa dito ngayon. Mamaya na lang. Okay po? Bye, Baba. Nakita mo bang balita? Ngayon ko lang nakita. Sinabi ni Baba. Paano nila nalaman yung tungkol doon? Wala naman tagalabas na nakakaalam. Sino nagsabi? Hindi ko alam. Ay, naku naman, Naz. Ilang beses kong sinabi sa'yo na walang sino man ang dapat makaalam. Huwag ka magtitiwala kahit kanino. Paano natin to malulusutan? At isa pa, paano natin to ipapaliwanag na maayos kay Firat?
Sasabihin pa nating free ang Iran kapag bumili sila ng shesh Ano nila. ba yan? Nandito lang yung cellphone ko kanina. Ang bilis namang lumipad nun, daig pa ang ibon. Yung cellphone ko, Auntie Gulindam, nakita mo ba? Firat, alin na mas mura para sa atin, Iran o turnips? Iran. Okay, Nakita mo ba yung cellphone ko, Auntie Gulindam? Ay, wala ako nakita o napansin. Nangangarap ako ng gising sa pagdami ng tao dito sa restaurant natin. Abla Sultan, maglalakad-lakad muna ako dyan sa mga kapitbahay natin ngayon, door to door, para i-promote sa kanila ang bago sa menu natin. Dahil kapag umingay ang relaunch natin, publicity na yun. Siguradong matataranta si Bayaw. Pera din naman natin ang lumalabas dyan, Gulindam. Huwag mo na nga akong idamay sa mga naiisip mo. Bahala ka kung anong gusto mong gawin kagaya ni Ay, Sevi. ganun? Nasaan na yun? Anong tingin mo kay Firat, bata? Ha? Hanggang kailan natin itatago sa kanya yung phone niya? Mas magandang tayo magsabi kaysa sa iba niya malaman. Mas magagalit siya sa ginagawa mo. Mag-isip ka nga mabuti, my friend. Nasasanay na siya sa sitwasyon niya ngayon. Kapag sinabi natin na alam na ng buong mundo na wala siyang panlasa, madudurog siya ng sobra. Patatagalin natin hanggang kaya. Baka sakaling mas kayanin niya. Ay naman, kawawa naman ako. Alam na ba ng lahat ngayon to? Tingnan niyo. Ay nako, Auntie Gulindam. Ano? Wala ako sinabi. Kanino ba nila narinig? Tumigil ka muna. Please lang, nakikiusap ako. Tumahimik ka. Oo nga. Auntie, lalabas muna ako. Titignan ko kung naiwan ko sa bahay yung cellphone ko. Teka lang, Firat. Mangako ka muna sa akin. Naaayusin mo yung tungkol kay Serdal. Naintindihan mo ba? Babangon tayo uli sa sarili nating sikap. Hahanap din tayo ng gamot para sa sakit mo. Naintindihan mo? Makinig ka sa akin. Wala tayong ugnayan sa lalaking yon. Hayaan na lang natin siya. Malinaw ba? Hindi okay sa akin. Kung magiging dahilan siya ng lungkot mo o kahit na anong ikakasakit mo, hindi ko siya titigilan. Hayaan mong malaman ito ng lahat. Yan ang tandaan mo, Auntie. Kilala kita. Para masaktan ka ng ganyang katindi, ibig sabihin may halaga sa'yo ang isang tao. Hindi niya ako kayang saktan. Alis muna ako. Anong ginagawa mo dito? Relax ka lang. Nandito ako hindi para magsimula ng gulo. Gusto ko lang magpasalamat kay Miss Sultan. Pasalamat dahil saan? Anong sinasabi mo? Mr. Thailand. Si Miss Sultan. Nagustuhan nila yung show na ginawa natin. Salamat sa inyo, pinapirma kami ng kontrata. Maraming salamat talaga. Anong show ang sinasabi niyo, Auntie? Sinabi namin yon sa'yo, Firat. Sabi mo, magandang ideya yon. Ituloy nyo lang. Ako? Oo naman. Kung okay lang sa'yo, sana makagawa pa tayo ng 2 episode. Ay, hindi na. Salamat na lang, Mr. Thailand. Pero okay na kami. Salamat. Pasensya na. Magiging pabor sana sa ating dalawa. Pero sige, wag na lang. Aalis na ako. Okay, sige. Salamat. Oo nga pala. Nalulungkot ako para sa'yo, ha? Kahit hindi natin gusto ang isa't isa, hindi naman ako magiging masaya kapag may sakit ang iba. Magpagaling ka. Anong ibig mong sabihin magpagaling ako? Balita ko, nawalan ka daw ng panlasa. Siguradong hindi yun madali para sa'yo. Saan? Sinabi sa'yo ni Naz? Hindi. Hindi mo ba alam? Magpagaling ka, ha? Welcome. Ano pong order niyo? Isang black coffee, please. Okay po. Hindi ako magtatagal. Po, napikinan. Mukha nga.
Nagsinungaling lang ako kay Anne para makaalis ako sa shop. Kung kakausapin natin Bora, makinig ka. May pinagdadaanan kaming mabigat ngayon ng pamilya ko. Kaya, mas makakabuti sa ngayon na maglayo muna tayo. Teka, pinag-usapan na natin to, di ba? Kung kapatid mo ang problema, kakausapin ko siya. Kung makikinig lang siya, baka magbago ang tingin niya sa akin. Hindi na, wag. Wag na wag mong gagawin yon. Mabigat ang problema ngayon ng abi ko. Saka, wag na. Goodbye na. Sebi, gumagawa ka lang ng alibay mo. Kung mahal mo talaga ako, gagawa ka ng paraan laban sa mga umahadlang sa atin. Tama ka nga. Tapusin na natin to. Wag. Firat! Sandali lang naman! Firat! Hindi ka talaga titigil, ano? Ano ba bang gusto mo sa akin? Ha? Wala nang natira sa akin, wala kang tinira. Ano bang galit mo sa akin? May nagawa ba ako sa'yo? Sabihin mo, anong kasalanan ko sa'yo? Hindi ako nagsabi. Promise, wala akong pinagsabihan. Hindi ko gustong ganito mangyari. Hindi ako naniniwala. Nagsasabi ako ng totoo. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Talaga ba naiintindihan mo? Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Saan mo ko dadalhin? Pumasok ka. Saan tayo pupunta? Sinabing pumasok ka! Dahan-dahan lang, Firat! Ano bang ginagawa mo? Gusto kong maramdaman mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Ganyan na ganyan ang buhay ko ngayon! Para akong nasa sasakyan na sobrang bilis, pero ibang tao nagpapatakbo! Mawawala na sa mga kamay ko ang buhay ko! At wala akong magawa para mapigilan to! Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko sa buhay kong to? Alam mo ba kung anong tiniis ko makamit lang kung anong meron ako ngayon, tapos sisirahin mo lang ng ganun-ganun lang? Nagtrabaho ako dito. Nakikita mo yung bata? Araw-araw nagbabalat ng kilo-kilong sibuyas yan. Alas 5 ng umaga nandito na siya. Magmamap na siya ng sahig ng shop. Mag-aayos sa mga lamesa. Tapos siya pang tutulong sa loob. Sa kanya ang mabibigat na trabaho. Tignan mo siya, wag ako. Makinig ka sa storya ng maliit na batang yan. Kagabi, bago pa siya makaalis sa shop na yan, hinintay niya munang matapos yung pinakahuling customer. Saka siya naglinis ng lamesa. Ginagawa niya lahat ng mabibigat na trabaho at alam mo kung bakit niya ginagawa yun? Para maging chef balang araw at magkaroon ng sariling shop. Sinira mong pangarap ng batang yan, Naz. Kagaya ng pagsira mo ng sa akin. I'm sorry, Firat. Huli ka na, Naz. Huli na.
Wala na yung Firat na in love kay Naz noon. Araw-araw mo akong sinasaktan at alam kong alam mo yun. Tinurog mo ako ng paulit-ulit. Ngayon ako naman. Dahil mukhang hindi ka titigil hanggat hindi ka din nasasaktan. Ano nangyari? Sabi mo bilis ako, may nangyari ba kay Firat? Ano bang pwede mangyari, Mirza? Nag-viral na yung balita tungkol kay Firat. Halos umusok na. Listen, bago tayo bumalik sa trabaho, buong araw ako nag-isip. Tatanggalin natin ang isa sa mga nagpapastress kay Firat para mabilis siyang makarecover. May naisip na ako. Hindi tatago muna natin si Naz. Hindi yun kaya ng powers ko. Iba na lang ang targetin natin. Ay, naku naman. Minsan talaga hindi ako nag-iingat. Mr. Hazim? Magandang gabi. Magandang gabi din. Please, maupo ka. Maraming salamat. Siguro naman, wala masamang balita o bagong gulo, no? Wala. Huwag kang mag-alala. Pero tama ka nga. Madalas nga akong may daladalang masamang balita dito sa iyo. Ay, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Mr. Hazim. Bakit hindi ka muna maupo? Sige na. Sige. Maraming salamat. Gusto mo ba ng tsaa? Kahit hindi ako nakapagpakulo ngayong gabi, pero kaya kong gumawa agad. Huwag ka na mag-abala pa. Gusto lang talaga kitang bisitahin. Nabalitaan mo siguro yung tungkol kay Firat, ano? Oo, pasensya na talaga. Gusto ko lang pumunta mismo para sabihing magpagaling siya. Salamat. Maraming salamat. Nung narinig ko na baka may kinalaman si Naz sa lahat ng ito, lalo kong nalungkot ng sobra. Alam kong galit kayo sa kanya, pero tama naman kayo. Miss Sultan, para sa akin, pag-ibig lang ang dahilan ng mga nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya lang, dinadala sila nito sa mga hindi inaasahang landas. Parang alon lang kasi. Minsan maingay, minsan naman tahimik. Magandang gabi. Saan ka kumuha ng lakas ng loob na pumunta dito sa bahay ko? Pasensya na sa istorbo, Miss Sultan. Gusto ko makita ang anak ko. Hindi pwede. Hindi mo siya pwede makita. Ayoko! Hindi na bata si Sevi, Miss Sultan. At ako pa din ang baba niya. Hindi ba may karapatan din ako? Hindi. Nawalan ka na ng karapatan matagal na. Huwag natin pag-usapan ang bagay na yan sa harap na ibang tao. Hindi ibang tao si Mr. Hazim. Kung meron mang ibang tao, ikaw yon. Hindi ba sinabihan na kita nung nakaraan? Firat! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Firat, kumalma ka! Firat, nandito siya para makita si Sevi. Ano namang desisyon mo dito, Sevi? May kukunin lang ako. Mag-uusap kami. Firat, tanggapin na lang natin ang pangyayari. Kinalulungkot ko. Kung may kailangan ka, nandito lang ako palagi. Ay, naku, talaga naman.
Baba, handa na ako. Magandang gabi sa inyo. Sandali lang kami, Anne. Siya nga pala, kaya talaga ako nagpunta dito. Ay para sa rekomendasyon ng isang malapit kong kaibigan na may-ari ng ospital. Naniniwala akong mabilis kang gagaling sa kanya. Maraming salamat. Tuloy na din ako. Maraming salamat talaga, Mr. Hazim. Salamat sa pagpunta. Pasensya ka na talaga sa mga nangyari ngayong gabi. Wala yun, Miss Sultan. Magandang gabi. Magandang gabi. Halika na. Upo muna tayo.